Ang nakaraan, nasurpresa itong si Mang Kaloy sa ginawa nila sa kanyang kaarawan. Lalo na noong nagkita silang muli ni Nancy, ang babaeng matagal niya nang niligawan noon. Labis naman ang paghingi ng tawad ng ginang dahil sa kanyang maling desisyon noon. Ganun pa man ay hindi talaga natin maitatanggi na kahit may sama ka pa ng loob noon, hindi mo mapigilan na mapatawad ito. Tuloy na ngang nagkabalikan sina Mang Kaloy at Nancy. Tila masaya ang dalawa sa kanilang muling pagbabalik. Pero isa sa gustong mangyari ni Mang Kaloy ay makasal itong si Dayan sa isang lalaking kaya siyang gampanan. Samantalang nakita naman ni Jo Marie na hindi pa seryoso sa pag-ibig itong si Dayan kahit lagi siyang nagparamdam dito. Matapos ng araw na iyon ay umuwi na rin silang lahat. Paano, Kaloy? Uuwi na kami. Salamat, Nancy, sa pagbisita mo sa amin, ha? Kaloy, kapag minsan dumalaw ka din sa bahay namin, ha? Welcome na welcome ka doon. Sige, Lo. Ihatid ko muna sila sa bahay nila. Dayan, Tita Nancy, salamat sa inyo. Nakasigurado akong sobrang saya na yung lolo. Iho, magpahinga ka muna. Alam ko namang napagod ka rin sa paghahanda. Nakabukas ang isang kwarto para sa'yo. Naku, maraming salamat, Tita. Pero meron pa kasi akong gagawin eh. Ganon ba, Iho? Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Umalis na itong si Jo Marie at nahalata ni Nancy na medyo malungkot ito. Anak, ano bang ayaw mo kay Jo Marie? Mabait naman siya, hindi ba? Oo, mabait naman siya, Ma, pero gusto ko muna makasigurado sa naramdaman ko sa kanya. Ikaw ang bahala, anak. Samantalang habang papauwi naman itong si Jo Marie ay biglang tumunog ang kanyang phone. Nakita niya ang kanyang mami ang tumawag kaya naman ay sinagot niya ito. Hello, ma'am. Bakit napatawag? Ano nangyari? Jo Marie, pwede ba kitang makausap? Ma'am, lasing ba kayo? Hindi naman, anak. Nakainom lang ako ng kaunti. Bakit, ma'am? Anong problema? Anak, yung daddy mo nandito. Nanggugulo sa kumpanya. Gusto niyang kunin ang kanyang party sa kumpanya. Ano? Naran siya ngayon? Ang kapal namang mukha niya, no? Para mapakita dyan. Ma'am, makinig ka. Wala siyang makukuha sa kumpanya natin dahil in the first place, siya ang naiwan sa atin. Huwag kang mag-alala dahil uwi ako bukas. Pero anak, paano yung bakasyon mo? Ma'am, mas unahin ko ba ang bakasyon kaysa sa kumpanya natin? Bukas mismo, nariyan ako. Galit itong si Jo Marie sa kanyang ama dahil bata pa lamang ito noon ay iniwan sila ng lalaking irresponsable. Kaya naman tumatak sa isipan ni Jo Marie na masama ang kanyang ama. Kinabukasan nagpaalam itong si Jo Marie kay Mang Kaloy na may malagang silang gagawin sa kumpanya. Iho, hindi ka ba magpapaalam kay Dayan at Nancy? Hindi na, Lo. Ikaw na lang magsabi sa kanila. Kinabukasan maaga nagising itong si Jo Marie. Hinatid naman ito ni Mang Kaloy sa Palawan International Airport. Lo, mag-ingat kayo dito, ha? Jo Marie, babalik ka pa, di ba? Hindi ko pa alam, Lo, kung kailan. Tsaka wala akong mabalikan dito maliban sa'yo. Nang nakarating na sila sa terminal ay yumakap itong si Mang Kaloy sa binata. Salamat, senyorito, dahil naglaan ka ng panahon para makasama ko. Kahit sa loob lamang ng maikling panahon. Nako, Lo, walang anuman yun. Bahagi ka na ng buhay namin ni Mami Lucy. Umalis na itong si Mang Kaloy pauwi sa kanyang bahay. Samantalang nasa loob naman ng airplane itong si Jo Marie. Gusto niyang damayan at maayos ang gulo, lalo na at nariyan ang kanyang walang kwentang ama na gumugulo sa kanila. Ilang oras ang nakalipas ay dumating na nga sa Maynila ang binata. Sinundo ito ng kanilang bagong driver. Senyorito, maligayang pagbabalik. Kuya Anthony, nasaan ba si Mami ngayon? Hayun po sa kanyang opisina, senyorito. Kausap yung daddy mo. Tara, doon tayo agad para makausap ko sila. Mami, kumusta kayo? Nasaan yung lalaking yun? Hayun, nasa opisina, anak. Ayaw niyang umalis. Gusto niyang ipagpilitan ang kanyang sarili sa kumpanya. Ma'am, kahit na isang singkong duling, wala siyang matanggap mula sa atin. Bakit? Nasaan pa siya noong kailangan natin siya? At ngayon, biglang susulpot sa atin? Kakausapin ko siya, ma'am.
Anak, Ma'am, kung hindi tayo lalaban, mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Pupunta ko na siya doon sa opisina. Tuloy, nabukas yan. Aba, Jo Marie, mabuti naman at narito ka. Meron tayong pag-usapan. Umalis ka dito. Kung ayaw mong ikalagarin kita, palabas ng building na ito. Anak, relax ka lang. Huwag mo kong tawaging anak dahil noon pa man, hindi ka naging ama sa akin. Jo Marie, kukunin ko lang naman kasi ang shares ko sa kumpanyang ito. Bakit? Masama bang kunin ko to, ha? Anong pinagsasabi mo? Shares? Iniwan mo kami ng mami ko sa loob ng maraming panahon. Sa loob na palugi na ito. Tapos ngayon sasabihin mo na kukunin mo ito sa amin. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Alis na! Jo Marie, huwag mo akong sigawan. Dahil sino ka ba? Galing ka lang sa akin. Kung wala ako sa mundong ito, wala ka rin. Guard! Guard! Bakit yung pinapasok ng lalaking ito? Naku, Mr. Vergara. Hindi po namin alam na siya palang daddy nyo na gustong umagaw sa kumpanya. Senyor, pasensya na kayo. Pero kailangan nyo na umalis dito sa kumpanya. Huwag nyo hawakan, bitiwan nyo nga ako. Alam ko paano lumabas dito. O sige, alis na ako pero tandaan nyo ito. Babalik ako para sa pera kong pinaghirapan ko. Lumabas na itong si Losyo. Kayo ha, sa susunod, tandaan niyo yung pagmukha na yun. Yung lalaking yun. Hindi siya pwedeng muling pumasok dito sa kumpanya. Maliwanag ba? Opo, Mr. Vergara. Samantalang kinabukasan naman ay nagtungo itong si Mang Kaloy sa bahay na Dayan at Nancy. Siya na kasi ang taga-sundo at hatid ng mga ito patungo sa trabaho dahil wala na si Jo Marie. Hello babe, magandang umaga. hi babe. Oh, bakit ikaw yung nagdadrive ng sasakyan niyo? Nasaan nga pala si Jo Marie? Nako, umuwi ng Maynila kahapon at may halaga doon gagawin doon. Ano? Bakit hindi siya nagpasabi sa amin? Ewan ko, Nancy. Ano bang trabaho niya sa Maynila, babe? Bakit hindi siya nagpasabi? Siya lang ang makasagot niyan, babe. Hindi ko alam kung kailan siya babalik dito o babalik ka ba siya? Bakit, Kaloy? Wala na ba siyang balak na bumalik dito? Ewan ko, Nancy ha. Ang sabi niya kasi wala naman daw siyang babalikan dito bukod sa akin lang. Samantalang sa umaga ding iyon ay narinig ni Dayan ang pinag-usapan nila. Kaya naman ay sumama tuloy ang kanyang pakiramdam. Dahil hindi nagpaalam sa kanya itong si Jo Marie. Dito na kaya ma-realize ni Dayan ang kanyang totoong pag-ibig kay Jo Marie. Ngunit paano kung tuloy nang hindi babalik itong si Jo Marie sa Puerto Princesa? Gagawa kayo ng paraan ito si Dayan para siya naman ang manuyo sa binata at aminin dito ang kanyang tunay na saloobin. Ano kaya ang magiging dahilan para muli silang magkita? Kaya naman mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa buhay ni Jo Marie at Dayan. Abangan natin ang ating part 7.